Jesus is coming again. He will introduce me to the party. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Jesus is coming again. God, you will be the last day. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Everybody's with me. Jesus is coming again. Glory to Jesus, with God to the Father. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is coming again. Coming again. Coming again. Jesus is Tayo po ay manalangin mga kapatid. Let's pray. O dakila at makapangyarihan po naming Diyos, muli kami po ay nagpupuri sa inyo dahil sa inyo pong kabutihan sa amin. Na kami po ay inyong ginising upang muli ay makapag-aral kami ng inyong mga salita. Maraming salamat po Panginoon sa magdamag na paggabay. Sa mga oras na ito, aming idinadalangin po sa inyo na inyo pong ipagkaloob ang karunungan sa mga participants ngayong umagang ito. Nawa ang kanila pong sasabihan ay patuloy na magpalakas ng aming pananampalataya. At sa gayon din, O Diyos, idinadalangin po namin na bigyan kami ng puso at pakinig na naka-attention lamang sa inyo. Maraming salamat po
na pinakinggan ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy God Amen. first morning Amen. po, kapatid. Happy God first morning po. God first morning po. Yan, Happy God first morning po. yan. Purihin po natin ang Diyos sa panibagong umaga na kanya pong ipinagkaloob sa atin. Bagaman ay nakaranas tayo ng ulan, no po, ay ang Diyos po ay tunay na napakabuti. Ngayong umaga pong ito, tayo po ay magpapatuloy sa atin pong programa. Ang ating pong Bible reading ay pangungunahan po tayo ni Sister Alicia Alcala. At ang kanya pong libro na babasahin ay Psalms chapter 2. At ang reflection po natin ay pangungunahan po tayo ng ating dalawang pastor. Una po ay si Pastor Benji Fabellar at ang sunod po ay si Pastor Jezreel Mondehar. At pagkatapos po noon ay prayer po ni Sister Alicia Alcala. At pagkatapos ay mapapakinggan po natin yung ating devotional sa libro po na Jesus Wins na may pamagat ang kanyang kayamanan. At ang naipagkakaloob po ni Sister Maricar Tiglao na po. Pagkatapos po ng kanya pagbabasa ay reflection at ang kanya rin pong panalangin. Ganoon din po, pagkatapos ay promotional video at pagkatapos po nito ay Council on Stewardship na may pamagat na How Inconsistent, How Worthless, na ang tagapagsalita po natin ay si Pastor Jimuel Montojo. Pagkatapos po noon ay Silent Prayer and Acts Prayer na ang Adoration and Confession po ay pagkakaloob po ni Pastor Benji Fabellar at Thanksgiving and Supplication po ni Pastor Jezreel Mondehar. Closing song and closing prayer po and benediction po ni Pastor Jimuel Montojo. Ito po ang magsisigana po sa ating pong programa ngayong umagang ito. Panalangin natin mga kapatid na samantalang ating pinakikinggan ang ating mga tagapagsalita ay idalangin natin sa Panginoon na patuloy tayong i-inspire ng banal na Espiritu. Muli po, God first morning and ibigay po natin ang pagkakataon kay Sister Alicia Alcala para po sa kanya pong Bible reading. Sister Alicia, kayo na po. Okay po, so mukhang di pa po nakapasok si Sister Alicia. Sino po ang willing na magbasa po ng ating pong Bible reading? Napo, Pastor, Basahin bawi po natin. ang Ayun, Sige si po. Sister. Sino po? Okay po. Ay, sige po. Sige Teresita po. po. Okay po, tayo po ay basahin natin ang sa mga awit, chapter 2. Bakit nagbabalak maghimagsik ang mga bansa? Sa sabwatan nila ito'y anong kanilang mapapala? Mga hari ng lupa'y nagkasundo at sama-samang lumalaban. Hinahamon si Yahweh at ang kanyang hinirang. Sinasabi nila, ang paghahari nila sa atin ay dapat nang matapos. Dapat na tayong lumaya at kumawala sa gapos. Si Yahweh na nakaupo sa langit ay natatawa lamang. Lahat ng plano nila ay wala namang katuturan. Sa tindi ng kanyang galit, sila'y kanyang binalaan. Sa tindi ng puot, sila'y kanyang sinabihan. Doon sa Zion, sa bundok na banal, ang haring pinili ko'y aking itinalaga. Ipahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ang aking anak. Mula ngayon, ako na ang iyong ama. Hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo. Maging ang buong daigdig ay ipamamana ko. Tudurugin ko sila ng tungkod na bakal. Tulad ng palayok sila'y magkakabasag-basag. Kaya't
Magpakatino kayo, mga hari ng mundo. Ang babalang ito'y unawain ninyo. Paglingkuran ninyo si Yahweh ng may takot at paggalang sa paanan ng kanyang anak. Yumukod kayo't magparangal. Baka magalit siya, bigla kayong parusahan. Mapalad ang taong ang Diyos ang kanlungan. Amen. Maraming salamat po, Sister Amen. Teresita. Sa inyo po Amen. ating pong Bible reading. Ngayon po ibigay po natin ang pagkakataon sa ating reflection po kay Pastor Benji. Para po sa reflection. Pastor, kayo na po, Pastor. Pastor, kung wala po si Pastor Benji, balikan po natin si Pastor Jezreel. Pastor, kayo na po, Pastor. Wala din po, okay. Sige po, sino po ang meron pong reflection about po doon sa binasa po ng atin pong kapatid? Sige po. Taas lang po kayo ng kamay at para ma-recognize po kayo, mga kapatid. Okay, sino po ito? Sino po ito? Sige po, sige po, Sister Irma. Sige. Sige po, pwede na po kayo mag-reflection. Sino po mag-reflection, mga kapatid? Ako na po, ito na po, Pastor. Sige. Sorry po. Okay po. Ang awit po ay nagpapaalala na kahit gaano kalakas ang tao at kahit gaano karami ang kumakalaban sa Diyos, hindi kailanman magbabago ang plano at paghahari ng Diyos. Minsan sa buhay natin, parang napakaraming bagay ang laban sa atin, pero hindi natin kailangang matakot. Ang Diyos ay nasa kanyang trono at si Jesus ang ating hari. Ang pinakamagandang tugon natin ay hindi ang lumaban sa sarili nating lakas, kundi ang magtiwala sa ating Panginoon, sumuko at kumapit sa Diyos. Mapapalad ang lahat na nanganganlong sa Kanya. Awit 2:12. Happy God first morning po, Pastor. Amen po. Maraming salamat po sa reflection. Kayo sino pa po ang mayroong reflection, mga kapatid? Kasi po, taas nyo lang po ang inyo pong kamay. Ano po yung virtual hand nyo po para kayo po ay ma-recognize. Po. Sino po ang nais bigay ng kanyang reflection? Okay, mukhang wala pa ata siguro meron po tayong mga naiisip na reflection about po dito sa binasa po kanina, no? So, napakaganda po nung talata or yung chapter 2 na po pinakikilala na yung Panginoon bagaman tayo po ay nakakaranas ng tinatawag na mga kasakunaan kagaya po ng kay Haring David. Alam po ni Haring David na yung Diyos is hindi po siya nagpapabaya. Po. Kahit na may sabi nga po nila kahit na tayo kahit siya po inaapi, alam niya na yung Panginoon ay hindi siya pababayaan. Despite na ganun yung nararanasan po niya, no? So alam naman po natin yung kwento po ni Haring David. Okay, sino pang mayroon pong reflection, mga kapatid? Okay po, kung wala na po, hilingan po natin si Sister Teresita para sa ano po. Ay, sige po. Yun, si Brother Pascual. Sige po, recognize po kayo. Happy God first morning po, mga kapatid.
Happy God First Morning po. Dito po sa awit chapter 2 ay pinapakita lang po ng Panginoon. Una ay sa kabila ng pagtawag niya sa bansang Israel, na nais niya sana ay maging pagpapala ayon po sa pagkatawag niya kay Abraham, maging pagpapala sa bawat mga bansa. Lang ito pong mga bansa na sa paligid ng Israel ay hindi po nila madaling tanggap ang Diyos ng Israel. At patuloy silang umakatik sa kanilang mga Diyos at pilit nilang nilalabanan ang Diyos ng Israel. At pinapakilala naman ng Diyos ang kanyang sarili at dahil gusto nga niya na maging pagpapala ang Israel sa bawat bansa, ay ipinapakita niya ang kanyang kapangyarihan at ginagapi niya ang bawat nagkakaisa ang mga bansa na nais lumaban sa bansang Israel. At ipinapakita ng Diyos ang kanyang pangako sa kanyang bayan na sila ay kung magpapakatino, ang sila ay sasampalataya sa Diyos, ang Diyos ay patuloy na magpapala sa kanila at magbibigay ng tagumpay sa kanila. Isang napakagandang pangako ng Panginoon na dapat nating panghawakan. Ito ay nagpapatuloy sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako. Ang kanyang katapatan ay nananatili at patuloy natin itong matatamasa o atin itong patuloy na sasampalatayanan at hawakan sa ating buhay. So yun lang po at sana'y patuloy na maranasan natin bilang mga anak at bayan ng Diyos ang kabutihan ng ating pong Panginoon. God bless Amen. po, mga kapatid. Maraming salamat po. Meron pong reflection si Brother Sunny Talusan. Ang sabi niya po, ang awit Kapitulo 2 ay nagpapakita na hindi kayang talunin ng tao ang mga plano ng Diyos. Maaaring gumawa ang tao ng sarili niyang plano. Ngunit sa uli, ang Diyos pa rin ang may mataas na kapangyarihan kung ano ang mangyayari. Dito ay inihahayag din na si Jesus ang tunay na hari na hindi lamang tagapagligtas, kundi siya ang hari na dapat sundin at pakinggan. Maaari rin na ang mga tao ay tumanggi sa Diyos, ngunit hindi maaalis na ang Diyos ay Diyos. Kaya ang tanong sa atin ng awit 2 ay, mayroon pa ba tayong ayaw pa natin isuko sa Kanya? Dito ay pinakikita rin na ang tunay na pagpapala ay nasa pagtitiwala sa Diyos, na ang tunay na kaligayahan at seguridad ay hindi matatagpuan sa kapangyarihan, kayamanan, posisyon, kundi ito ay matatagpuan sa pagtitiwala sa Diyos. God First Morning po. Amen. Maganda po yung inyong reflection, no? Praise God po. Maraming salamat po, Brother Sunny. Okay? Meron pa pong nais mag-reflect sa atin pong binasang talata. Good morning po, Pastor. Ay, sige po. Sige po. Recognize po kayo. Purihin ang Diyos sa umagang ito. Dahil po sa ating binasa ngayong umaga ay salamat po, Brother Sunny, sa inyo pong refleksyon. Tunay po na napakaganda. Kaya ako may nakita din po ako dito na pwede natin itong kuhanan ng aral. Ang sabi nito sa verse 11, kayo ay maglilingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. Napakaganda mga kapatid nito ng verse na ito. Dahil dito nagsasabi or isang paalala sa atin na tayo po ay maglingkod sa Diyos na may takot. Bakit po nabanggit yung may takot? Hindi naman ibig sabihin na binanggit ng Diyos na may takot
tayo na ay matatakot sa Diyos. No, ito ay isang paggalang sa Kanya at pagkakilala sa Kanya at isang pagbigay papuri sa ating Panginoon. Dahil sabi nga kanina ay siyang may likha ng lahat at siya rin yung nagmamay-ari ng lahat. Kung titingnan nyo mga kapatid, ito actually ay may kahango sa buhay ni Job. Ang kwentong ito ng mga awit. Kaya ang sabi niya, mga galak na may panginginig. Alam niyo yun mga kapatid. Kaya dapat nating isipin palagi po na ang Diyos ay siya po ay makapangyarihan at tayo ay magagalak sa kanyang harapan sa paglilingkod dahil tayo ay sabi nga ay pagmamay-ari ng Diyos, mga kapatid. Kaya kung titingnan ninyo po dito sa verse 12, ang sabi niya, hagkan ninyo ang anak, baka magalit siya, at kayo'y mangagpahamak sa daan, sapagkat ang kanyang puot ay madaling mag-alab. Kaya ang sabi niya sa huli, mapalad ang mga nanganganlong sa kanya. Alam niyo mga kapatid, ng ating Panginoon ay lagi po yang nagmamahal sa atin. Ang gusto ng Diyos ay lagi tayong malapit sa Kanya. Kaya bilang magulang nga, di po ba, pag mayroon tayong mga anak, ay lagi natin yang gustong kasama. Gusto natin siyang katabi. Pero lagi niyo pong tandaan na ang Panginoon din po ay lagi din pong nagpapaalala sa atin kasi po ang tao minsan nasusunod po ang kanyang kagustuhan. Kaya nga sabi ng Diyos, baka magalit siya. Kaya pag ang Diyos nagalit sa atin mga kapatid, medyo may danger po yan kapag ang Panginoon na ay ibig sabihin, sinasaway tayo mga kapatid. Kaya tandaan natin po na ang Diyos ay sabi niya, mapalad ang nanganganlong sa Kanya. Kaya tayo mga kapatid ay laging manganlong sa ating Panginoon, sa ating pong paglalakbay, alalahanin natin na ang Diyos ay siyang po natin kasama. Kasi sa mundong ito, ang otoridad ng tao ay hindi po yan magtatagumpay. Kahit sino pa pong sabihin natin na pinakamagaling sa mundong ito o may-ari ng kayamanan sa mundong ito ay wala po siyang pagtatagumpay maliban sa ating Diyos. Kaya nga ang sabi niya sa uli, mapalad ang nanganganlong sa Kanya. Kaya mga kapatid, lagi nating tandaan po na ang Diyos ang siyang makapangyarihan at lagi tayong dapat magpasakop sa Kanya. Kaya mga kapatid, yan lamang po aking napansin at naisishare. Happy God First Morning po sa ating lahat. Amen. Amen. Amen po. Amen. Maraming salamat po, Brother Romel, sa inyong reflection. Ngayon po, meron pong reflection po si Brother Jonathan Maglonso. Ang sabi niya po dito, Happy God First Morning. Psalms chapter 2. Sa chapter pong ito, ipinaalala sa atin bilang mananampalataya na kilalanin si Jesus na iniluklok ng Diyos sa Sion. Nagkaisa ang mga hari at pinuno ng lupa laban sa Panginoon. Tandaan natin na walang kapangyarihan na makatatalo sa pamamahala ng Diyos. Dapat mangyari, lahat po tayo ay dapat magpasakop at maglingkod sa Panginoon. Ang aking tugon, ang tunay na kapayapaan at seguridad ay matatagpuan lamang sa pagtitiwala kay Kristo at hindi sa sariling lakas. Awit chapter 2 verse 12, mapalad ang lahat ng sa Kanya'y nanganganlong. God First Morning. Maraming salamat po, Brother Jonathan. Reflection. Okay po. So, maraming salamat po sa inyong mga reflection. Meron pa po ba na magre-reflect? Okay po. Kung wala na po, ay bigay po natin kay Sister Teresita po para po sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin. Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin po muli binabalik sa inyo ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, sapkat kayo nga po amin Diyos, na hindi po naglilikat ng pag-ibig,
patnubay, pagmamahal sa amin. Bagamat kami po'y mga makasalanan, hindi po nyo kami tinitingnan, Panginoon, sa pisikal naming mga anyo, kundi binabasa ninyo ang laman ng aming mga puso at ng aming mga isip. Amin po, Panginoon, na sinusuko ang lahat sa inyo, ang aming mga kahinaan, ang aming pong mga kasalanan. Tulungan niyo po kami sapagkat hindi po namin ito kakayanin sa aming mga sarili. Tulad po ng aming napag-aralan ngayong umaga, tinuturuan niyo po kami kung paano po manganlong sa inyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. At tunay po, Panginoon, na inyong pangako ay hindi po dapat pag-alinlanganan sapagkat kayo po ang Diyos, kayo po ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon na dapat lamang po namin sambahin. Dapat po namin at paniwalaan, sampalatayanan kung ano ang inyong mga salita. Ang mga katotohanan ito ang siyang magbibigay sa amin ng proteksyon, magbibigay po sa amin ng lakas upang amin pong magampanan lahat ng aming mga tungkulin bilang mga mananampalataya. Ang inyo pong salita ay sakdal banal na siyang magbibigay po sa amin ng lakas upang tahakin ang tamang landas sa aming mga buhay. Dangan Ama, kami nga po ay mga makasalanan, subalit sa aming paglapit sa inyo, kami po'y laging naniniwala na sumasampalatayang kami po, Ama, ay inyong lilinisin sa lahat ng aming karumihan. Kaya lamang po may kapangyarihan, Panginoon, upang kami po ay magtamasa, Ama, ng tagumpay sa lahat ng larangan ng mga hamon sa buhay na amin pong nararanasan. Kaya po patuloy po kami, Ama, na naninindigan, sumasandig sa inyong mga salita. Sa oras pong ito, O Diyos, nagpapasalamat po kami sa kagandahang loob ninyo na ang mga mensahe na ipinadadala nyo sa amin ay lalo po, Panginoon, na magpapatibay sa aming mga pananampalataya. Samahan nga lang po nyo kami, Ama, sapagkat kami po'y mahihina. Sinusuko po namin sa inyo ang lahat sa aming mga buhay. Sa inyo po kami, Panginoon, nagtatalaga ng aming mga buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Turuan niyo po kami ng paaralan ni Kristo upang kami po ay matuto kung paano po kami magpakatino ayon po sa amin pong binasa. Samahan niyo po kami sapagkat kayo lamang ang aming lakas, ang amin pong sandigan, ang amin nga pong kanlungan sa lahat ng pagkakataon. Pagkatawad niyo po kung saan kami nagkulang, lagi niyo pong hugasan ang aming mga kasalanan ng mahal na dugo ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa pagpapatawad sa aming mga kasalanan at pagdinig sa aming dalangin sa makapangyarihan, kahangahangang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 And Amen. Salamat po. Amen. Po natin ang pagkakataon po Amen. kay Sister Maricar Tiglao para po sa atin pong Jesus Wins Devotional. Yan. Okay na. Happy God First Morning po sa ating lahat. Akin pong babasahin ngayon. Okay, good morning po. Ang akin pong babasahin ngayon ay matatagpuan sa Jesus Wins Devotional na may pamagat na ang kanyang kayamanan. Ayan, akin na po itong babasahin. Ayan. Ang ating pong key text, wait lang po medyo, ang ating pong key text ay matatagpuan sa Mateo chapter 19 verse 21. Sabi po dito, kung ibig mong maging ganap, pumayo ka, ipagbili ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod sa akin. Ayan. Ako ay madalas na natatawa sa paraan ng pag-iisip ng mga bata na tungkol sa pera. Sa isang tindahan, makikita mo ang mga bata na sinusubukan
Sinusubukang kumbinsihin ang kanilang mga magulang na bilhan sila ng isang particular na laruan. Minsan, kapag tumanggi ang mga magulang, ang bata ay kumpiyansa na nagsabing siya na lang ang bibili nito at nag-umpisang ilabas ang laman ng kanyang mga bulsa. Ay ilang sentimo na walang halaga kumpara sa presyo ng item. Katulad tayo ng mga batang ito kapag sinusubukan nating bilhin ang ating kaligtasan. Isang kabataang lalaki ang lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Sabi po sa Matthew 19:16. Ang tanong na ito ay nagpapalagay na maaari niya makamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng paggawa ng isang mabuting bagay. Pinuna ni Jesus ang ganitong pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na iisa ang mabuti. Kahit ang pinakamainam na pagsisikap ng tao ay hindi maaaring tawaging mabuti. Gayunpaman, nakipag-ugnayan siya sa kanya kung nasaan siya at itinuro ang pagsunod sa mga utos. Tinanong na kabataang lalaki, "Alin ang mga ito?" At binanggit ni Jesus ang ikalawang bahagi ng Dekalogo mula sa 5 hanggang 6 na utos na nakatuon sa kung paano tratuhin ang iba. Ang pinagsama-sama ang mga ito na binanggit ang Levitico 19:18. Ganito ang sinasabi, "Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Matthew 19:19. Walang nakakagulat dito. Ito ay isang karaniwang pananaw ng mga Hudyo. Nagpatuloy ang batang lalaki na ipakita ang lahat ng sentimo ng kanyang bulsa at nag-angkin na nasunod na niya ang lahat ng mga bagay na ito, ngunit naramdaman niya na may kulang pa. Ano pa ang kulang sa akin? Sa pagkakataong ito, mas malalim ang sagot ni Jesus. Kung ibig mong maging ganap, panahon na upang ipakita ang puso ng usapan. Inanyahan niya itong isuko ang lahat ng kanyang seguridad at maging ganap na umasa sa Diyos para sa kanyang mga pangailangan. At ito ay bilang paghahanda para sa pagiging alagad. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ang kabataang lalaki ay umalis na nalulungkot sapagkat napakarami ng niyang ari-arian. Si Jesus ang tunay na kayamanan at ang pinakamataas na prioridad. Walang ibang bagay, gaano man ito kabuti, ang makakabili ng buhay na walang hanggan. Ang ating puso ay sumusunod sa kung ano ang ating kayamanan at si Jesus ang tunay na kayamanan. Amen. Yan po yung aking binasa, ang aking kayamanan. Yung aking pong binasang ito ay hinati ko po sa 3 mahalagang punto o 3 important points. Yung una po, si Jesus ang tunay na kayamanan. Hindi na susukat yung kayamanan sa dami po ng pera o ari-arian. Ang pinakamahalaga ay ang pagkakaroon ni Jesus sa ating buhay. Huwag po sabihin na mayaman ka, marami kang pera, marami kang ari-arian, pero hindi ka naman masaya o hindi ka naman maliligtas. Kasi hindi po ito sukatan na kung wala sa buhay natin si Jesus. Pangalawang puntos, matuto po tayong magbahagi. Yan, at matuto tayong mag-share. Kasi po si Jesus mismo ay itinuro na maging handang magbigay tayo o mag-share at tumulong lalong-lalo na po sa mga nangangailangan. Dahil si Jesus po ang nagbigay ng mga blessings natin, ay matuto tayong mag-share o tumulong sa iba, lalong-lalo na po sa mga nangangailangan. Ang ating po mga blessings na ito, ang ating mga biyaya, ay mas lalo magiging makabuluhan kapag ginagamit natin ito para sa iba.
Pangatlong puntos po, unahin si Jesus sa lahat. Minsan po may mga bagay na tayo na mahirap nating bitiwan, katulad po nung kabataan lalaki nito. Pero tinuruan tayo ni Jesus na dapat siya yung ating priority. Ang pagsunod po sa kanya ay mas higit na mahalaga kaysa sa anong bagay na mayroon tayo na may kayamanan, mayroon tayong mga bahay, lupa, marami tayong ari-arian, pero mas mahalaga daw po si Jesus. Sabi nga po sa Bible, sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan kaya yung 30 points na to ay napakahalaga sa ating buhay. Yung una po ay ulitin po natin, si Jesus ang tunay na kayamanan. Ang pangalawa po ay matuto tayo magbahagi o mag-share. At ang pangatlo po ay unahin natin si Jesus sa lahat. Yan po, napakaganda po ng ating pinag-aralan sa ating Jesus Wins Devotional, ang kaniyang kayamanan. Na ang kayamanan po ay hindi dapat natin i-priority sa ating buhay, kundi ang ating Panginoon. Kaya narito po yung aking reflection sa aking binasa. Natutunan ko po na sa aking binasa na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, ari-arian, o anumang bagay na mayroon tayo o mayroon ako. Ang pinakamahalagang kayamanan, ayon sa aking binanggit, ay ang pagkakaroon ng relationship sa ating Panginoong Hesus at ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi po yun sa atin, sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Ipinakita po sa kwento ng mayamang kabataan na ito na kahit marami tayong pag-aari, marami tayong mga kayamanan, ay hindi po ito dapat maging hadlang sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Kasi nga po, di po ba yung mga blessings na to ay pwede natin gamitin sa gawain ng Panginoon, itulong sa mga gawain para marami tayong taong ma-reach out, para masabi ang banal na kasulatan sa kanila, ang pabalita ng ating Panginoon. Napagtanto ko rin po na tinawag ako ni Jesus na maging mapagbigay. Ayan, matuto tayo mag-share at tumulong sa mga nangangailangan. Kung tayo po ay maraming pera, ay marami din po ang taong nangangailangan. At yun po ang nais ng ating Panginoon ay tumulong sa mga taong nangangailangan. Nais ko rin pong matutong pahalagahan ng mga bagay na may walang hanggang halaga kaysa sa mga bagay na pansamantala lamang. Mula ngayon po ay sisikapin kong unahin si Jesus sa aking buhay dahil siya ang tunay at pinakamahalagang kayamanan na maaari tayo o ako magkaroon. Yan po yung aking ma-share na reflection sa atin sa umagang tumuli po ay God first morning po sa ating lahat. Magpa-pray na po ba ako? Diretso na po? Apo. Ayan, sige po. Tayo po ay manalangin. Amang banal na makapangyarihan po kayo sa lahat. Salamat po sa aral na aming natutunan tungkol sa tunay na kayamanan. Tulungan mo po kaming maunawaan na ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi ang mga pera, ang mga kayamanan, o anumang ari-arian, kundi ang pagkakaroon mo sa aming buhay, ang relationship mo sa aming buhay. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng pusong mapagbigay, ng pusong matulungin at handang sumunod sa iyong kalooban. Turuan mo po kami, Panginoon, na ikaw ang laging unahin at huwag po kami maging sakim sa mga bagay na pansamantala lamang. I-bless mo po kaming lahat sa mga oras na ito. Naway maging pagpapala kami sa ibang tao at manatili po kaming tapat sa iyo, Panginoon. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming nagawang mga pagkukulang at pagkakasala upang maging karapat-dapat ang aming pagdalangin sa iyo. Dahil ito po ay aming hinihiling, hindi po sa aming karapatan, kundi ito po ay alang-alang na lahat sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat. Amen. 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 Yan. Thank you po.
Ako po tayo sa promotional video po. Ang misyon ay hindi natatapos sa ating mga iglesia. Ito ay patuloy na isinasabuhay sa ating mga tahanan, sa ating mga komunidad at sa bawat puso na nagmamahal sa Diyos. Ngayon, tinatawag tayong lahat na makiisa sa isang dakilang adhikain. Building up for mission. Ang Central Luzon Province's mission ay naglulunsad ng isang pambihirang pagtutulungan, ang CLPM Headquarters Development Partnership Campaign. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatayo ng isang gusali, kundi sa pagtutulungan ng mga anak ng Diyos upang itayo ang tahanan ng misyon. Isang lugar kung saan uusbong ang mga programa, manggagawa at paglilingkod para sa kaharian ng Diyos. Sa ilalim ng unang pamamaraan na tatawaging 5,000 Families for the Mission Home, inaanyayahan ang bawat pamilya na maging katuwang sa gawaing ito bilang isang Mission Home partner. Layunin nating magkaisa bilang isang malaking pamilya sa pananampalataya. 5,000 pamilya na magpapahayag ng pagsuporta sa pamamagitan ng 1,000 piso bawat buwan sa loob ng isang taon. Ang bawat pamilya ay maaaring makibahagi sa iba't ibang paraan. Una, sa tithes and offering envelope na ilalagay sa others bilang CLPM Headquarters Project. Sa bank deposit o CLPM online giving, at ikatlo sa payroll deduction para sa mga CLPM workers na nais ding maging kabahagi sa programang ito. Ang mahalaga ay sama-samang paglahok dahil sa Diyos, bawat pamilya ay mahalaga. Bilang pagkilala, ang bawat Mission Home Partner ay tatanggap ng Mission Home Partner Plaque at ang kanilang mga pangalan ay itatala sa Wall of Faith ng bagong CLPM Headquarters. Ang mga iglesyang magpapakita ng lubos na pakikibahagi ay kikilalanin bilang Faith Builder Churches. Sa bawat quarter, tayo ay magtitipon sa pasasalamat upang ipagdiwang ang mga kwento ng pananampalataya sa mga panalangin ng pag-asa at ang kabutihang ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Ito ay higit pa sa proyekto. Ito ay pagkakaisa. Higit pa sa kontribusyon, ito ay partnership sa misyon ng Diyos. Building up for mission, every family a builder. Amen. Ngayon po ay ibigay po natin kay Pastor Jemuel ang mensahe po tungkol po sa Councils of Stewardship. Pastor, kayo na po. Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po ba ay napapakinggan ho ng maliwanag ho? Yes po, Pastor. Yes po. Yes po, Pastor. Alright, thank you po. Ang akin hong topic, ang topic po na naibigay po sa akin ngayong umaga pong ito ay may pamagat pong how inconsistent and how worthless. Dalawang salita ho na negatibo. Inconsistent, pabago-bago o hindi tugma. At worthless, sabi ko dito, walang halaga. At nais ko po kayong anyayahan na atin po itong tignan sa dalawang bahagi. Una ho ay ang kanyang biblical foundation at ang statement support o mga salita po ni Ellen White na inilathala po niya sa Councils on Stewardship, lalo tigit po sa The Review and Herald, September 19, 1899. Ayan ho. So, nangangahulugan po na dalawa ho ang magiging bahagi ng akin hong presentation ngayong umaga. Una po ay ang biblical foundation po nito at ang background po sa writings po ni Ellen White sa Review and Herald. Sa babasahin na ibinigay po sa akin ay meron hong
dalawang mahalagang talata na ginamit si Ellen White to emphasize her point with regards to this topic. First is Lucas chapter 9 verse 23 at ang Matthew 22 verses 1 to 14. If you have your Bible with you, you can take note of this Bible verse and you can read it later. Lucas chapter 9 verse 23 at saka Matthew 22 1 to 14. Ano ho ba itong mga talata pong ito? Ang Lucas chapter 9 verse 23 ho ay meron ho itong kinalaman sa pag-uusap ng ating Panginoong Hesus at ng mga alagad kung papaano po nila susundan siya, kung papaano po nila titignan ng buhay bilang isang mga alagad. At ang Matthew chapter 22 naman ho, ay kilala po ito sa parable of the wedding garments na there was someone, a king or their master, has sent his servants to invite everyone to attend to the wedding feast. At makikita ho natin doon sa parable that everyone is invited, mayaman, mahirap. Sabi ho kasi ng master, sa kahit anong lugar kayong pumunta sa mga bayan, sabi niya, sino man ang inyong masalubong ay ayain ninyo, invite them to come. But all of a sudden ay meron nung isang nag-attend ng kasalan na hindi ho siya nakasuot ng tamang damit pangkasal. So, itong mga talata pong ito ang ginamit po ni Ellen White. At ito po ang naging suporta sa kanya pong statement sa Review and Herald na kanya pong isinulat. So, fasten your seatbelt mga kapatid sapagkat ito po ay atin na hong tatalakayin, idadissect na po natin ito ngayong umaga pong ito. So, chapter 9 verse 23, ang sabi ho dito, and he said to all, if anyone desires to come after me, let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. Ang sabi ho ng ating Panginoon. Meron nung 4 na bagay na napakahalaga sa talata pong ito na ginamit ng ating Panginoong Hesus, at gusto ko pong dito po natin simulan ang ating pag-aaral. So Jesus presented to the disciples several approaches to life, being a disciple or being a follower of Jesus. Number 1, kung inyo pong babalikan po yung talata, ay sinabi po niya na pwede daw ho tayong pumili, either we deny ourselves or we live for ourselves. That's the first point. Ang mga mananampalataya daw ho, kahit na sila ay tumanggap na sa ating Panginoong Hesukristo, ay nasa sa atin pa rin daw ho yung pagpili sa bawat araw. Either we deny ourselves or we live for ourselves. Ano bang ibig sabihin ng to deny ourselves? Sabi po dito, to deny self does not mean to deny things or to deny your identity as a person. It means to give yourself wholly to Christ and share His shame and death. Nung sinabi pala ng ating Panginoon na i-deny ninyo, sabi niya, ang inyong sarili, ito pala'y nangangahulugan na ang pagsunod sa ating Panginoon ay kailangang buo po nating ipinagkakalob sa Kanya ang ating pong buhay, na tayo'y maging kabahagi sa Kanyang paghihirap, o marahil lang sabi ho ay sa Kanyang kahihiyang natanggap hanggang sa Kanyang kamatayan. Ang pinakasentro po nito is self is no longer the center but Christ. Amen? When Jesus said you must deny yourself, ang sabi niya, ito'y nangangahulugan that self is no longer the center but Christ. Yun ho bang sinasabi ho natin madalas na namamatay yung dating ikaw, namamatay yung dati mong pagkatao, at ikaw ay nabubuhay sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at si Kristo ay ang siyang nabubuhay sa iyo. Ang sabi ho ni Dr. Clive Calver, isang author po ng aklat na pinamagatang Dying to Live, The Paradox of the Crucified Life,
page 9, ang sabi niya, it was becoming clear that Jesus' death on the cross had achieved two things. First, it showed me the way to live, and it showed me the way to die. Sa Tagalog, sabi niya ho, unti-unti kong napagtatanto na ang pagkamatay ni Jesus sa krus ay nagpapakita sa akin ng dalawang bagay. Ipinakita nito sa akin kung paano mamuhay at ipinakita rin nito kung paano mamatay. Kanya pa hong lalong binigyan ng diin ng mga salaysay na ito sapagkat sa kanyang aklat ay sinabi niya that by dying to live, sabi niya, you too can know the joy of resurrection. Sa pamamagitan ng pagkamatay upang mabuhay, sabi niya, ay maaari mo ring maranasan ang kagalakan ng muling pagkabuhay. Amen? Napakaganda, no? We do not know the feeling of the resurrection sa ating spiritual na buhay unless we experience na mamatay muna ang ating lumang pagkatao. Gusto ko pong ulitin po yun. Hindi daw ho natin mararamdaman ng ligaya ng muling pagkabuhay in the context of spiritual life kung hindi natin maranasan muna na mamatay ang ating lumang pagkatao. So every day, we have to make a decision either to deny ourselves or to live for myself. Si Pablo po ay ganito niya po inilarawan ng mga salitang deny yourself. Sa aklat ng Philippians chapter 19 verse 30, akin hong bibigyan ho ng diin ang mga talatang 20 at 21 ho. Ang sabi ho sa wikang English, it is my eager expectation and hope that I will not be at all ashamed, but what with full courage now as always Christ will be honored in my body. Whatever my life or by death, for to me to live is Christ and to die is gain. If I am to live in the flesh, that means a fruitful labor for me. Ang ganda ho, ano? Ang sabi ho ni Pablo sa kanya hong ministeryo, mga minamahal na mga kapatid, ang aking katawan, marahil ay pinapakita ni Pablo ang mga pilat na kanya hong natanggap nung siya po'y pinaghagupit, ang mga persecution na kanya pong nalampasan, ang mga sakripisyo po na kanya pong natagusan, mga minamahal na mga kapatid. Ang sabi niya, kung inyong pagmamasdan ng aking katawan, sabi niya, ito'y nagbibigay ng luwalhati sa Panginoon sapagkat ang mamatay kay Kristo ay isang pakinabang. At ang aking buhay, sabi niya, ay isang patotoo na ang aking gawain sa inyo ay naging masagana. Sinasabi ho ni Pablo na sa ating buhay, Christ must be known. Ano? Alam niyo po mga kapatid, kapag tayo po ay nakakita po ng isang taong maraming tato, ano ho? Ang una ho nating naiisip ay siguro ito'y sanggano, siguro ito ay galing sa kulungan, o siguro itong taong ito ay barumbado or something. Ang taong ito'y makamundo o sekularismo ang kanyang isipan. Bakit ho natin naiisip po ang mga bagay na yon? Sapagkat meron po tayong nakikitang ebidensya. Meron hong ebidensya sa kanilang katawan. Meron hong ebidensya sa kanila ho. Itong tatong ito. Sinasabi ho ni Pablo na kung pagmamasdan nyo, sabi niya, ang aking katawan, sabi niya, ang mga pilat na ito ay ang mga bagay na ito'y nagbibigay ng luwalhati sa aking Panginoon sapagkat ako'y kabahagi ng kanyang paghihirap. At kung ang kamatayan man ay nagbabadyang, sabi niya, ito'y magiging isang pakinabang sa akin sapagkat ang mamatay kay Kristo'y isang pakinabang. Sa pagpapatuloy ho, ang sabi po ni Dr. Warren Wiersbe sa kanyang Bible commentary ng New Testament, page 632, sabi niya, meron nung dalawang analogy, ang sabi niya, the telescope and the microscope analogy. Ang ganda po nito, mga minamahal na mga kapatid. The telescope and the microscope analogy. Ang sabi ho ni Warren Wiersbe, Dr. Warren Wiersbe, ang telescope, sabi niya, ay inimbento so that it brings distance to
to things closer o bring distant things closer. Sabi niya, pag ginagamit ng telescope, sabi niya, at ang purpose nito ay maging malapit ang mga bagay na malalayo sa ating paningin. Ang microscope naman, sabi niya, ay ginawa sa purpose na gagawin niyang malalaki ang mga maliliit na bagay. Are you still with me, mga kapatid? Ang ganda, ano? Ang telescope, ang sabi niya, ay naimbento sapagkat yung mga malalayong bagay, kapag ginamitan natin ito ng telescope, sabi niya, ay maaari nating itong makita ng malapit sa atin. At ang microscope naman, sabi niya, ginamit o ginawa sapagkat ang mga maliliit na bagay ay magiging malaki. Ang sabi ho ni Warren Wiersbe sa komento niya sa talatang ito, sabi niya, the believer's life or body, sabi niya, is to be a telescope that brings Jesus Christ closer to the people. And the unbelievers should know how big Jesus is, lalo na daw ho sa panahon ng mga pagsubok at sa panahon na ang buhay ay hindi madali o may mga trials po tayong pinagdadaanan. So the believer's body or life is a lens that makes a little Christ look very big and a distant Christ come very close. So when Jesus said, deny yourself, ang sabi niya, ito'y isang pamamaraan na ang buhay ng mga mananampalataya ng kanyang mga disipulo ay magiging presensya ni Kristo sa kalagitnaan ng mga tao at mararamdaman ng mga taong si Jesus ay malapit sa kanya. Si Jesus ay malapit sa mga tao, mga minamahal na mga kapatid. Number 2, every day, ang sabi ho dito, ang paanyaya po sa atin at ang sabi po sa talata is either we take up our cross, my cross, and ignore the cross. Sa mga alagad daw at sa mga professed Christians, believers, ang sabi ni Ellen White, ay either we are to take up our cross or we can ignore the cross. Ano ho ang ibig sabihin po ni Ellen White nung sinabi niya po ang mga salitang ito? Ang sabi ho dito, when we say, take up my cross or your cross, this is the spirit of willingness to sacrifice for Christ's sake. Alam niyo po, mga minamahal na mga kapatid, napaka-imposible pong maging disipulo ng ating Panginoon kung tayo po hindi manghakbang magsakripisyo. Sapagkat ang langit ho ay nagsakripisyo sa katauhan ng ating Panginoong Yesus nung ibinigay ho ng Ama ang kanya pong bugtong na anak. So this does not mean carrying the load or burden or having problems. Ibig sabihin ng sabi ho dito, this can mean to identify with Christ in His rejection, shame, suffering, and death. Ganito po ang sinabi po ni Ellen White, ano po mga minamahal na mga kapatid, sa kanya pong mga salita. Kaya ho ang sabi dito, ang isang taong nagbubuhat ng kanyang cross, ay mga taong marunong magpasakop, magtiwala at magpahinuhod sa presensya ng ating pong Panginoon. Ang mga alagad na ito, hindi sila nagrereklamo. Hindi sila aangal, hindi sila magmamaktol o magdadabog sa panahon po ng kahirapan o sa panahon po ng kagipitan. Bagkus ito'y isang kagalakan sa kanila na sila ay makilalang mga tagasunod ni Kristo, mga alagad, mga mananampalataya, mga taong mapagmahal, mapagpatawad at mapagsakripisyo. Number 3, second to the last. Ang sabi ho dito, either to follow Christ or to follow the world. Bilang mga professed Christians, ang sabi ho ni Ellen White, ay maaari nating sundan si Kristo o sundan, sabi niya, ang hila o magpasang-ayon sa mundong ito. Kaya ang sabi ho ni Ellen White sa Counsels on Stewardship, follow in the footsteps of the Savior
willing and cheerfully they will obey His commands. Ang mga salitang ito ay nagpapahayag po sa atin na ito po'y panawagan sa pagiging isang committed na disipulo ng ating Panginoon, sapagkat ang pagsunod kay Kristo ay isang prerequisite ng pagiging tunay na alagad. Sa talata ho sa banal na kasulatan sa kwento po ni Haring Saul at saka ho ni Samuel, ang sabi ho dito, there was a very famous statement that the prophet says that obedience is better than sacrifice. Sabi niya, ang pagsunod ay mas mabuti, sabi niya, kaysa sa mga alay o anumang handog. Bakit ho kaya nabanggit ang mga salitang ito? Because God wants a surrendered life, not merely a religious activity. Ang ganda ho, ano? God wants a surrendered life and not merely a religious activity. Kasi ho, ang tao po, pwede ho siyang mag-attend ng mga religious activity, pwede ho siyang mag-preach, pwede ho siyang magbigay ng kanyang tithes and offering, pwede ho siyang mag-donate ng malaki, pwede ho siyang magkaroon ng posisyon, mga minamahal na mga kapatid, pwede po siyang mag-perform ng kanyang religious duty, yet, ang sabi dito, still allow self to remain in control. Nais po ng Panginoon ang isang buhay na nagpapasakop po sa Kanya at hindi lamang panlabas na anyo na tayo po ay relihiyoso. Kaya po, ang sabi ni Ellen White sa Review and Herald, September 19, 1899. Actually, again, lagi ko po itong sinasabi sa tuwing ako ay mag-speaker to make an emphasis because the book Councils on Stewardship was written during this year, mga kapatid, 1800s. At ang 1800s, itong 1899 po na ito, ay ito po yung rapid growth, mga minamahal, ng ating denomination. This is the formative years of the Seventh-day Adventists. Kaya ang sabi ho ni Ellen White, ito na ho siya, iko-connecta ko na ho, mga kapatid, sapagkat in-establish na po ni Ellen White ang kanyang biblical foundation doon. Ito na ho ang kanyang statement. Sabi niya, how inconsistent. Sabi niya, hindi tugma ang sabi ni Ellen White, then is all striving after position and wealth. How feeble are the motives which Satan may present, which selfishness and ambition can furnish, in comparison with the lessons which Christ has given in His Word. Meron pong malaking challenge nung time ni Ellen White during the 1800s. Samantalang ang sekularismo, ang pagtatayo ng mga gusali, ang pag-o-open ng mga malalaking kumpanya at pagkakaroon ng mga trabaho nung time ng 1800s, ito'y naging isang malaking hamon sa formative years ng Seventh-day Adventists, sapagkat ang mga kapatid nung time na yon ay tila baga nawawala sila sa focus sa tamang prioridad ng pagmimisyon, sapagkat may mga ilan o marahil ang karamihan nung panahon na yon ay inuuna ang mga pananalapi, ang pagmamahal sa kayamanan kaysa ho sa pagtulong at pagsuporta sa pagluwang ng ating misyon at ng ating institusyon bilang isang Seventh-day Adventist. So Ellen White added, and she said, how worthless the reward of the world beside that of by our Heavenly Father. Sapagkat anumang bagay na nasa mundong ito ay pansamantala, subalit ang mga bagay na nasa kaitasan ay pangwalang hanggan. Number 4 and last, Ellen White is reminding us today that we can share His reward and glory, or we can lose His reward and glory. Dalawa ang sabi ni Ellen White. Maaring tayo'y maging kabahagi, sabi niya, o makatanggap ng gantimpala at ng kalwalhatian ng ating Panginoon, o maaari din, sabi niya, na mawala ito at mawala tayo sa ating Panginoon. So Ellen White says sa Review and Herald September 19, 1899, nang sabi niya, souls are perishing out of Christ. Mga minamahal na mga kapatid, ang sabi ni Ellen White sa mga kapatiran noon, tingnan nun ninyo, sabi niya,
marami na hong mga kaluluwa ang nahihirapan at napapariwara. Sabi niya, there should be an urgency of mission. Sabi po niya, kailangan, sabi niya, ay merong pagmamadali, sabi niya, at ang pagmimisyon natin, sabi niya, ay kinakailangan ito ang ating priority. Bakit ito sinabi ni Ellen White ito? Sapagkat ang sabi ho dito, the greatest reward for a believer is to lead someone into the feet of Jesus. Ang pinakamatamis daw ho na gantimpala ay ang makapagdala ng isang kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Noon ho sa Theological Forum kahapon sa CLAA, sabi po ni Pastor Ian Felicitas, sabi niya, the Adventist identity, sabi niya, is the Adventist Church is a prophetic movement. When we say movement, ito po'y kumikilos, gumagalaw, with a prophetic message and a prophetic mission. Tayo ho'y nabuo, tayo ho'y tinawagan ng ating Panginoon, hindi sa kung anong kaisipan lamang ng tao. Tayo daw ho ay nabuo at tinawagan because we are a prophetic movement grounded sa Bible, mga minamahal na mga kapatid. Nabuo tayo sapagkat meron tayong mensahe. Nabuo tayo sapagkat meron tayong misyon na gagampanan. Kaya po isinulat ni Ellen White sa Selected Messages, Book 2, 384, sabi niya, we are Seventh-day Adventists. It points out the truth that it's to be the test of the churches, that this may be, we must look over to Jesus. Tayo yung mga Seventh-day Adventists, ang sabi ni Ellen White, at dala-dala natin ang katotohanan at nararapat lamang, sabi niyang, lagi nating pagmasdan ang ating Panginoon. Alam niyo po ba, mga minamahal na mga kapatid, na bago po nabuo o bago ho na pagkaisahan ang pangalan natin bilang Seventh-day Adventist, ay napakarami hong mga pangalang pinagpilian ito bago ho tayo na-organize noong 1863. During the time of 1860s, ay meron ng malaking struggle sa ating denomination kung ano ho ba ang itatawag sa atin bilang isang samahan o kilusan. Ito ho ang mga pangalan, mga minamahal na mga kapatid, na kanila hong pinagpilian bago ho na-aprobahan ang Seventh-day Adventist na pangalan ng ating hong denomination. Sabi ho, sa ngayon ho sa tala ng history, ay may mga nagsuggest po na ang pangalan natin ay The Remnant. Si James White ay sinabi niyang Church of God. Ang iba naman pong mga Sabbatarian keepers, mga Adventist Sabbatarian nung time na yon, ay sinuggest nila ang mga pangalang Sabbatarian Adventist. Some of them suggested the name Church of Christ. And some says, no, we should be called Adventist sapagkat tayo'y naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. And then David Hewitt, ay yung kanya hong pangalan, si David Hewitt, ang sabi po niya na ang ating pangalan, sabi niya, ay magiging Seventh-day Adventist. At that time, si Ellen White ho ay nandun. At isinulat po niya, mga minamahal, sa letter 110, 1902, at ito po ipinablish noong July 7, 1902 sa Selected Messages, Book 2, same page, mga kapatid, 384, Ellen White says, the strongest statement, it is the name of the Lord that has given us. Ang pangalang Seventh-day Adventist, ang sabi ni Ellen White, ay ang pangalang binigay sa akin ng Panginoon sa aking pangitain, at ito ang siyang magiging pangalan ng ating samahan. So, ang sabi ho niya sa kanyang direct statement nung time na yan, we are Seventh-day Adventist. Are we ashamed of our name? Ang sabi niya. We answer, no, we are not. In the name of the Lord that's given us, it is the name of the Lord that has given us. It points out the truth that it is to be the test
of the churches. Ang ganda, no? Kailangan ba nating ikahiya, sabi niya, ang ating pangalan? Hindi, sapagkat ito'y, ang pangalang ito'y daladala niya ang mensahe ng katotohanan. Daladala niya ang mensahe ng Ebanghelyo. Ang pangalang ito'y nagpapahayag ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, lalo tigit ang kanyang ikalawang pagbabalik. Kaya ho, sa ngayon ho sa history ng Seventh-day Adventist, mga kapatid, ang Luke chapter 19 verse 13, dito ko ho tatapusin ang akin hong bahagi. Ang sabi ho ni George Knight sa The Fat Lady and the Kingdom, page 148. During the time of 1800s, mga kapatid, ang talatang ito'y pinanghawakan ng atinong mga pioneer. Lucas chapter 19 verse 13, it says, "Occupy till I come." Other translation says, "Make yourself busy while waiting to me." Ano ho ang impact ng talatang ito sa panahon ng formative years ng Seventh-day Adventist? There is an urgency for mission. Amen? Mga kapatid, merong pagmamadali, merong pagkilos, mga minamahal, merong paghihikayat na hindi tayo dapat nagpapaliban sa paggawa sa ating Panginoon, sa pagmimisyon, mga kapatid. So, George Knight says that Christian not only to watch, but also to be faithful in the service while waiting. Gusto ko pong ulitin. Ang mga mananampalataya hindi lamang nararapat na sila po'y magmasid at maging mapagmasid. Pagkus sila po dapat ay maging tapat na gumagawa at naglilingkod samantalang tayo'y naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Let us avoid the idle moment while waiting to the second coming of our Lord Jesus Christ. There is an urgency for soul winning. Ang focus po, mga minamahal na mga kapatid, soul winning, pagmimisyon, ebanghelyo, evangelism, ipahayag ang ating Panginoon. At ang sentro po ng second coming ay walang iba kundi ang darating po na hari. Alam po ninyo, minsan tayo ay very particular sa mga signs of the second coming. To the point that when we preach the second coming, we make so much emphasis of the events rather than the one who is come or who will come to be with us. The essence or the center, the focus of the second coming, it's not the signs, it's not the event. It is the one who is coming. It is the King, mga kapatid, mga minamahal na mga kaibigan. So, babalik ko ho kayo doon sa pamagat bago ho ako magtapos. Sabi ni Ellen White, how inconsistent and how worthless ang sabi niya. Pabago-bago, hindi pare-pareho, hindi tugma sa lungat. Sinasabi po ni Ellen White to sum up everything, sabi niya, kung ang ating pagka-convert bilang isang mananampalataya, bilang isang Seventh-day Adventist, sabi niya, ay pabago-bago, hindi tugma o sa lungat ang ating buhay sa mensahe ng Ebanghelyo na ating tinanggap. Kung ang ating buhay ay hindi tugma o sa lungat sa karakter ng ating Panginoon, kung ang ating buhay ay hindi tugma at sa lungat sa kung ano ang doktrinang daladala natin. Ellen White says in the Councils of Stewardship, how worthless it is. Walang halaga, sabi niya, ang ganitong karanasan. So, paano ho natin magagawa ang mga bagay na ito na laging piliin ng ating Panginoon, na i-deny ang ating sarili, na buhatin ng ating cross, na sundan siya, at atin hong tamasahin ang reward, ang sabi ho dito,
Oh, mga minamahal na mga kapatid, ibabalik ko lang ho kayo doon sa isang talata ho kanina na akin hong binanggit sa aklat ho ng Matthew chapter 22, the parable of the wedding garments. Ganito ho ang salita ni Ellen White. Those who have on the wedding garments, the robe of Christ's righteousness, will not question whether they should leave the cross and follow the footstep of the Savior. Amen? Ang mga tao, sabi niya, nasuot-suot, sabi niya, ang baluti, ang balabal ng kalwalhatian, ay, sabi ho dito, ay hindi magdadalawang isip kung dapat ba nilang pasanin ng cross at sundan ang mga yapak ng tagapagligtas. Our righteousness is Christ, mga minamahal na mga kapatid. Magiging posible po ang mga bagay na ito kung tayo ho ay nasa ating Panginoon. Kung tayo po ay nagmamahal ng malalim sa atin pong Panginoon. Loobin ho ng Diyos sa umaga hong ito, mga kapatid, na ang mensahe ng Ebanghelyo, ang ating Panginoong Yesus at ang kanyang mga katuruan, ang ating buhay ay hindi maging kasalungat dito. Bagkus tayo maging isang buhay na patotoo na ang ating pananampalataya ay tama at ang katotohanan ay nandito at sa pananampalatayang ito ay narito ang ating Panginoong Jesucristo. Magandang umaga ho at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe. Ako, Pastor JM. Ngayon po tayo po ay dadako para po sa ating Acts prayer. Ang adoration and confession po ay pamumunahan po tayo ni Pastor Benji. At ang thanksgiving and supplication ay pagkakaloob po ni Pastor Jezreel. Nandito na po. Okay po, mga kapatid, sino po ang willing na ako na po ang magpipray sa Thanksgiving and Supplication? Sino po ang willing po mag-adoration and confession po? Sige po, basta taw-taw. Ay, sige po. Okay po, maraming salamat, Brother Romel. Okay po, manalangin po tayo mga kapatid. Dakila at mahabagi naming Ama, amin po kayong pinupuri sa umagang ito. Tunay po na kayo ay dakila. Tunay na kayo ay Diyos na may gawa at may lalang ng buong sanlibutan. Kaya po sa umagang ito, amin pong ibinabalik ang lahat na papuri sa inyo. Dahil kayo yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya po sa umagang ito, lahat kaming narito sa platform na ito, ay lubos pong nagagalak sa inyo buong harapan. Kaya kami po ay muling nakatanggap ng mga pabalita o mga salita na siya pong nagpapalakas sa aming pananampalataya. Ito ba maaari, Ama, na ito pong lahat narinig namin ay amin pong magamit, maisabuhay, maitanim sa aming mga puso. At ito po ay magbigay sa amin din po ng lakas para po patuloy kaming magbigay papuri sa inyo at sundin ang inyong kalooban. At yun din po, Ama, amin po kayong pinupuri
dahil po sa buhay at lakas na patuloy niyo pong ibinibigay. Meron din po sa mga pagpapala na walang hanggang ninyong ipinagkakaloob sa amin. At ganoon din po, Ama, sa samang panahon na nangyayari, ba't kami po ay patuloy ninyong iniingatan. Kami po ay patuloy ninyong pinaparanas na inyong pong tunay na pagkalinga. Kaya ang lahat po ay binabalik namin, ang lahat na papuri sa inyo dahil kayo ay pinakamabuti sa aming lahat. At Ama, kung nasumpungan niyo kami na nagkulang po at nagkasala, niyo po kaming patawarin, linisin po ang aming mga puso. Gawin po kaming karapat-dapat sa inyo araw-araw ng aming nawabuhay. Ama, maraming salamat na kayo ay palagi po magmamahal sa amin at nagpapatawad. Ito po inihiling namin sa pangalan ng Jesus. Sa aming pagpapatuloy ng pananalangin, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan. Maraming salamat po sa mga paalaala na inyo pong ipinagkaloob sa amin ngayong umaga. Nagpapasalamat po kami na sa tulong po ng Banal na Espiritu na ang mga bagay na ito ay matatanim sa aming mga puso upang magbunga ng buhay na may kabanatan at ng may pagtatapat. Aming ipinagpapasalamat sa inyo, Diyos, ang patuloy na inyo pong pagmamahal, ang inyo pong pagpapala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa pangapaggabay. Maraming salamat po sapagkat kayo po ay nagmamalasakit sa amin. Maraming salamat dahil tinawag niyo po kami mula sa kadiliman tungo sa kagilagilalas ng kaliwanagan. Maraming salamat din po sa mga experiences namin na kung saan ay doon po namin kayo nakikilala at nakikita po namin ang inyo pong plano para po sa aming mga buhay. Ganun din po, Panginoon, aming idinadalangin po sa inyo ang dinadalangin po namin sa inyo, Panginoon, si Pastor JM, si Sister Maricar Tiglao at ang aming kapatid na Sister Teresita. At din po, Panginoon, idinadalangin din namin na inyo pong pagpalain ng kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po ang kanilang mga pananampalataya. Patuloy nila kayong makasama. At patuloy na ang inyo pong mga pangako ay mangyari sa kanilang mga buhay. Pagkat ikaw ay mabuti, Diyos. Dinadalangin din po namin ang daily spiritual empowerment, ang God First Morning and Missional Evening. Panginoon, ginagamit yung instrumento ang programang ito upang lumago kami sa pananampalataya. Kaya aming idinadalangin, Panginoon, na ito rin po ay maging daan sa mga tao na naghahanap po ng inyong mga salita sa pamamagitan po ng Facebook at ng YouTube at ng iba't ibang platform, Panginoon. Pagpalain niyo po ang mga nangunguna rito at patuloy na kasihan sila ng inyong pong banal na espiritu. Dinadalangin din po namin ang CLPM Headquarters Project, Every Family Aid Builder Program. Diyos, amin pong idinadalangin na pagpalain niyo po ang mga kapatid na nakikisangkot sa gawain ito. Dalangin po namin na ito papatayo na nang sa ganoon ang gawain niyo po sa CLPM ay mas lalo magpatuloy upang marami pa pong mga tao ang mapaabutan ng inyo pong banal na salita. Tuloy namin madalangin ang mga nangunguna sa amin, ang aming pong presidente si Pastor Jerry, ang executive po na si Pastor Nelson, ang treasurer na si Brother Joel. Palain niyo po sila, Panginoon, bigyan niyo po sila ng wisdom galing sa inyo upang sa ganoon kanila pong mapangunahan ang CLPM na aayon sa inyo pong banal na kalooban. Ganon din po idinadalangin namin ang mga pastors na kung saan nagtuturo ng inyong mga salita. Maaari po ba, Panginoon, na inyo pong itasi ang inyo pong banal na espiritu sa kanila upang sa kanila pong paghahayo ay sila maging pagpapala at patuloy na ang inyong mga salita
na magkakaroon ng mga bunga. Ganun din, idinadalangin namin ang mga teachers na tinawag ninyo upang magturo sa mga bata at sa mga estudyante. Pari po ba, Panginoon, patuloy na bigyan sila ng karunungan at ng mahabang pasensya upang sa ganun ang karakter mo ay mahayag sa kanilang mga buhay. Ikaw po ang patuloy na magkaloob ng kanilang mga pangangailangan at ikaw po ang kanilang maranasan. Ganun din, Panginoon, ang mga LEs, Panginoon, sa kanilang paghayo, idala po nila ang inyong mga libro. Maaari po ba na inyo po silang patuloy na samahan at sa kanila pong mga naaabot ng mga tao sa pamamagitan ng libro ay makilala nila kayo. Ganun din po, Panginoon, idinadalangin namin ang mga lay, ang kabuuan po ng miyembro ng CLPF. Nawa, Panginoon, ang inyong pong banal na espiritu po ang sumamin. Kami po ay magkaisa at magmahalan upang makita ng mga tao kung sino po yung Diyos na amin pong sinasamba, kung sino po yung Diyos na aming pinaglilingkuran. Sapagkat ikaw na rin ang nagsabi, pakikilala ng sanlibutan, kami inyong mga lagad kapag nagmamahalan kami sa isa't isa. Ganoon din, Panginoon, idinadalangin po namin ang CLPM 5-year Discipleship Framework. Panginoon, nagkaloob niyo po ito at inyo po itong pinagtulutan. Ang amin pong dinadalangin sa inyo, Panginoon, ang dalangin po namin, ito po nawa ay mangyari ayon sa inyo pong banal na kalooban. Ang inyo pong banal na panukalang ito ay para mas lalong tumatag kami, inyong mga anak, sa pananampalataya, sa kaalaman at sa pagtatapat. Nawa, Panginoon, ay pangasiwaan niyo po ng banal na espiritu ang mga mangunguna sa discipleship framework po na ito. Ganun din, dinadalangin din po namin ang mga ang tabon, pabalakat sa kanila pong ginagawang Discovery Bible Study. Nawa, O Diyos, pangasiwaan niyo po ang nangunguna doon, Panginoon, na kanya pong maibahagi na may kalinawan ng inyong mga salita. At sa mga kaibigan po namin nakikinig sa Bible study po na ito, ay mas lubos nilang mapagtanto ang pagmamahal nyo sa kanila. At tinatawag nyo sila upang magkaroon ng personal relasyon po sa inyo. Patuloy namin idinadalangin ang mga krusada. Nawa, Panginoon, ang inyo pong paggabay, ang inyong pakikisama, ang kanilang maranasan. Ang mga tagapagsalita, ang mga nagle-lecture, ay bigyan nyo ng karunungan. Ang mga taong dumadalo ay inyo po nawang bigyan ng karunungan upang kanilang makita na hindi nyo lang po nais ipaalam sa kanila ang mga bagay na dapat nilang malaman, kundi kanilang makita ang inaalok niyong kaligtasan. Ganun din, dinadalangin namin, Panginoon, ang mga naapektuhan po ng bagyo. Sapagkat patid niyo, Panginoon, na nag-uulan-ulan. Maaari po ba, Panginoon, inyo po nawang i-provide ang pangangailangan ng aming mga kapatid na naapektuhan po ng bagyo. At inyo pong proteksyonan at bigyan po sila ng malakas na pangangatawan. Kayo po nawa ang kanila maging kanlungan. Ang inyo pong pangako nawa ang kanila pong mapanghawakan. Patuloy naming idinadalangin ang kalusugan, kagalingan, at spiritual strength ng aming pong mga kapatid. Kagaya ng kapatid po namin si Elijah Manalos, Sister Lori La Chica, Brother Jerry De La Cruz, Brother Wilfredo Nepomuceno, aming kapatid na si Marcos Espiritu, Sister Aida Santos, Daniel Salvador, Aurea Galang, Charlie Manukay, Sister Marlita Fernandez, si Brother June Lelis, si Sister Baby Belia Pinto, ang aming kapatid na si Charito Mario, si Sister Feli Pacheco, ang aming kapatid na si Justin Asebron,
Crisanto Adrayan, Lenny Manato, Honor Fortu, at ang aming kapatid po na si Junario Baltarzan Jr. Nawa Panginoon, iparanas niyo po ang inyong kagandahang loob. Magalingin niyo po sila sa kanila pong mga karamdaman upang kanila mapagtanto na ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mapagmahal, na hindi nagpapabaya sa Kanya pong mga anak, upang sila po ay patuloy na maging buhay na patotoo. Ang Diyos ay mabuti. Panginoon, tunay na marami po kaming pasasalamat. Marami pa po kaming madalangin. Ngunit nagpapasalamat po kami na bago pa namin po ito banggitin, ay ito po yung inyo nang nalalaman. At ito po ay mga nangyayari ayon sa inyo pong kagandahang loob. Maraming salamat po na pinakinggan at pinatawid kami sa aming kasalanan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Again, statement. Make disciples of Jesus Christ. Believe Christ, believe at his loving witness, proclaim to all people the everlasting gospel, the three version. Each of the result for sure later. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, Central to our Through Christ-like living, discipling, teaching, healing, and serving. I envision every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I to move forward God's mission. CTM, we will go. Put God first, and you will be blessed. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras na may patnubay, diyan nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon, puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput, handog, talento at dulong, misyon sa gawain ng ito'y sulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Ating purihin sa lahat ng oras, pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating napasan, sa mga suliranin Kanyang tutulungan. Magtiwala tayo sa tawagan, tunay na ligayaan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat
ating Itaan. walhati sa kanya itaas. Pastor. Tayo po yung manalangin. Mapangyarihan po namin Diyos, salamat po sa bagong umaga, buhay at kalakasan. Salamat po sa kaligtasan o Diyos sa gitna po ng mapanganib po na panahon ngayon. At salamat po sa inyo pong mga mensahe na amin pong natanggap. Po kami Panginoon na mahinog sa inyo pong biyaya upang patuloy pong mabago ang amin pong buhay. Tulungan niyo po kami o Diyos na kayo po ang laging maging sentro ng amin pong buhay, ng amin pong buong isipan. At samantalang kami po Panginoon ay naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Masumpungan niyo po kaming nagtatapat, naglilingkod at gumagawa para po sa inyo. Tanggapin po namin, Panginoon, ang inyo pong pagpapala at maranasan po namin ang inyo pong masaganang pagliligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po. Amen. Muli po ay maraming salamat po mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon and mag-ingat po tayong lahat. Salamat po mga kapatid. Salamat Pastor Jimel sa iyong lakay. Salamat din Pastor Sam sa iyong pangunguna. Isang maulang umaga po sa ating lahat. Tuloy po tayong pagpalain ng ating Panginoon mga kapatid. Salamat po sa inyong patuloy na pakikibahagi at pagtunghay. Sa ngalan po ng Central Luzon Provinces Mission at sa pangunguna ng ating mahal na Pangulo. Tuloy po tayong morning, mag-isa sa paglilingkod mga kapatid. Pagpalain po tayong lahat ng ating buhay at mahal na Diyos. Salamat din po sa ating pong nakasama ngayon, technical team, palagi pala, si Sir Edmond at saka si Sir Melvin. God bless us all po mga kapatid. Ingat tayong lahat. Salamat din po. Pastor Thank you po. Jude. God bless po. Thank you. Good morning, Jairel. Salamat po. Morning. Good morning, Brother Melvin. Salamat din kay Pastor Sam sa kanyang pangunguna na po. Thank you po. Good evening, Pastor Jerry. Good Salamat morning. po sa lahat ng mga participants. Morning. Good morning, Mama Tayo sa Rita. baha mga kapatid. Maulan ang panahon. Brother Johnny, nasa ka na? Nasa tent siguro si Brother Johnny. Nandito sa Clapo, Brother Melvin. Oo nga, nasa tent ano. Maulan dito. Oo, dito rin. Ulan. Kaya kahapon, maghapon na halos umuulan. Ngayon na naman, meron na naman ano. Kaya ingat kayo dyan sa Kla. Sige, Jairel, bilangan po. mo na. Ingat po tayo mga kapatid sa ating mga Ingat po gawain. lahat. Madulas ang lansangan. Dahan-dahan po. Shutdown na tayo. Tatanda po tayo. Bilang 5, 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Bye-bye po mga kapatid. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye.